Church? Wow. Okay. Parang iba yung voice ko Amen. So, I want to welcome each and every one of us. Palapat natin sarili natin kahit alam natin dumadating yung bagyo. Pero you still come here to seek God and to worship God together with us. Amen. Takpin nyo sa katabi nyo. Welcome sa bahay natin. Amen. Sino andito sa church last week? Sa mga yu lang. Siyempre sa mga yu lang kasi it is youth camp. Pero sa mga adult, sa mga mamshi, tsaka papshi, nasa bahay po kayo. Which is nanonood kayo ng online service. So sino nanonood ng online service na pipreach ni Pastor Christy? Amen. Na-bless ba kaya? Sabi niya, kahit ano naman dumarating sa buhay natin, kahit naman malakas yung bagyo, huwag tayo be shaken. Kasi alam natin, kasama natin ng Diyos. Amen. Sino din yung nanonood ng yung preaching ni our Pastor Timothy? Kasi yung iba, dahil na wrong send, tapos nanonood din sila ng, which is yung Singapore, yung local service nila, which is from Pastor Timothy. And then, last week, meron tayo ng isang visitor. Sino yon? Pastor Ferdy. Ano yung turo niya sa atin? Here I am, send me. Here I am, send me. Kapag sinabi niya Panginoon, sinabi natin, kay Panginoon, here I am, send me, ginagawa niyo na ba? Talaga. Opo. And then, syempre, alam natin, aside from kay Pastor Freddy has shared to us, here I am, send me. And then, alam din natin, yung team natin for our anniversary last month is 7 and beyond. Kasi, nasa 7 year na tayo. And 7 year, we have the assignment galing kay Panginoon. Sinabihan sa atin, kailangan tayo lumalabas na. Hindi pwede laging pumapasok sa church, pero kapag well-trained na tayo, dapat tayo mismo lumalabas sa church, ibahagi yung salita ng Diyos sa ibang tao na hindi kilala kay Panginoon. And then meron din tayo ng series, Beyond the, 7 and Beyond. Meron din tayo yung series na sharing Pastor Lucky. Na-share niya, first is, Loving Neighbor and Beyond. Loving neighbor and beyond. And then yung second week, inisishare niya din, making discipleship and beyond. And the last week, na-share niya din about planting church and beyond. Pero sa mga kapatid natin, kung may kulang kayo manonood yon, I welcome you to keep watching back kasi nasa Facebook pa din yung mga service na sermon natin yon. Pero kung mas maganda, pwede din kayo manonood yung podcast natin. Kasi this is the experience from our leader. They share their life na ngano sila simula. At ngano sila nagsakripisyo sa sarili nila para sa ibang tao. Dahil sa paibig ng Diyos. Amen? And then now, today, I want to bring you to the new series. Bagong-bago. Which is called our Beyond series. Beyond series, hindi pa. Sabi ko, series lang Excited. So, of course, today I want to share, labas na nga. And today I want to share with you, beyond what I feel, stand up for biblical truth. Ano ang pakiramdam nyo ngayon? Excited? Masakit ang balakang. Yung iba, masakit yung tuhod, nasa bahay, nanonood. And then, meron din tayo na minsan na pakiramdam natin malungkot, o minsan pakiramdam natin okay lang, sakto lang, pero minsan gutom. O minsan, yon, iwan ko bakit kanina masakit yung tiyan namin mga asawa. Bilaan. So beyond what I feel,
I praise God dahil alam natin we still hold on to yung kakatotohanan na galing kay Panginoon. So beyond what I feel, I want you to read together with me sa book of John chapters 8 verse 31 to 32. Sabay-sabay tayo mababasa. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, manalaman nyo ang katotohanan. At ang katotohanan ang mapalaya sa inyo. Amen. In English, sabi niya, Jesus said to the people who believe in Him, "You are truly my disciple if you remain faithful to my teaching." Remain faithful in the teaching of Jesus Christ mean dapat consistency tayo, dapat faithfully tayo, at araw-araw tayo reading the Bible. Kasi sabi niya, remain faithful in my teaching. So, dapat consistency yon. And then sabi ni Jesus, and you will know the truth, and the truth will set you free. Sino gusto kalagayaan sa buhay? Whatever. Who wants freedom? Sino gusto freedom sa buhay? Amen. Kalayaan. Kalagayahan. Kalayaan. Never mind, freedom. Alam nyo yan. So, we know that every one of us kailangan tayo ng freedom. Kasi alam natin, kung meron na tayo ng freedom, the freedom will set you free. Mahal niya ako eh. So, before I start our sermon for this day, let us pray. Kala nyo, kalimutan na ako, no? Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, we thank you so much, O Father, for this day. We thank you so much, O Father, God, for your grace and mercy sa buhay namin, Panginoon. And God, today, O Father, as we humbly come before you, Jesus, Lord God, we asking you to forgive our sin. And God, I pray, O Father, God, put your word in my mouth, O Panginoon. And God, may my heartbeat, O Panginoon, be your heartbeat, O Lord Jesus. And God, today, O Father, as we hear your word, O Panginoon, help us to do not harden our heart, O Lord Jesus, but accept your word fully and truly know our identity in you, Jesus. Lord, we thank you so much for this day, God. Lord God, bless our service. Bless each and every one of our brother and sister here. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, sa verse na dito, yung kanina, we know that alam natin, lahat tayo kailangan ng freedom. Kasi we want to be set free in everything that we do. Kasi alam natin, yung katotohanan is bigger than our feeling. Yes. Amen. And then, alam natin, sa mundo dito, lagi may sinasabi sa atin, may kulang ka. Kasi minsan, narinig tayo sa ibang tao, o sometimes, narinig natin sarili natin, lagi nga akong may kulang. I am not enough. I am not talented. Wala akong skill. Wala akong alam. Hindi ako maganda. At taba ako. Aw. Pero aside from taba ako, kasi minsan may ibang tao naman, sabi nila, sometimes hindi yung masaya din maging payat din. Kasi they have the opposite thinking din. Sabi nila, bakit ang payat ako, hindi ako tumataba. So the thing that make them malungkot din. At alam natin, dami tao sa mundo dito, sino sa dito, satisfy inyo sa itsura nyo? Sino masaya? Sino masaya sa itsura nyo? Amen. Sa itsura, pero sa size hindi. Buti na lang pogi ka. Sabi niya sa itsura lang, hindi sa size ha. Hindi sa katawan natin. Pero yung itsura natin, sometimes, most of the time, hindi tayo satisfy sa itsura natin. Bakit singkit ako? Hindi naman dahil Chinese lang, dapat singkit na. O minsan, meron din ibang tao na sinasabi na, bakit ang itim ako?
Gusto ko maputi sana. So yung bahay namin, katutat na yung Koji. Maputi ako Alam na kanino yon. And then meron din tayo na ibang tao, sinasabi na maputi sila pero gusto nila black beauty. So the word, what we have, will never satisfy us. Ano yung meron tayo, hindi tayo, laging parang may kulang, hindi sapat. In the same way din, alam natin sa Korea, sino favorite ng K-drama? So, ang gaganda nila, ang popogi nila, sa ikaw bakit unfair? Ang mga Korean, no? Ang ganda-ganda nila, ang payat-payat, lahat naman sexy. And then, I do a research, kasi based on what I research and what the internet is saying is that, lahat ng Korean, no, sa 4 ng babae, may isa nagawa na plastic surgery. So you can see that ngano ka-important ng plastic surgery sa Korea. Hindi siya mura plastic surgery. Kasi it's really cost you something. Pero kahit yung mga magulang, yung mga tao, magulang, they really support yung mga anak nila paggawa ng plastic surgery. Why? Kasi before yung anak, bata pa lang yung anak nila, maiipon na yung mga magulang. Maiipon na sila hanggang yung anak nila, 18 years old, legal age na, ibibigay sila yung pera sa anak nila para i-support nila, sige, ma-plastic surgery ka. This is the truth. Ito yung totoo yun. Kasi, kung they feel na, kung hindi ako maganda, hindi ako belong to the society. Kung hindi ako maganda, mahirapan ako hanap ng trabaho. Pero tama to talaga, di ba? Kasi sa mundo dito, itsura make you stand up. That's why na nga, yung mga trabaho mismo, minsan pwede daw sinabi unfair naman, kahit mataninong ako, pero bakit mas higher yung ibang tao? Kasi mas maganda siya. It's so unfair. And then the world always tell us din, na lagi nga kung may kulang. Bakit ganyan? Kahit na working na ako dati, actually na-work ako sa Singapore, yes, nasa industrial na ako, nasa corporate world. Trabaho ako, pero I seem that I put so much effort sa company na yon. I being so faithful sa company yung sa trabaho ko, pero lagi nga ako may kulang. Kasi I remember yung isang colleague sinabi niya sa akin, alam mo bakit? Kasi ganyan talaga sa mundo. Lahat tao mayroon crab mentality. Which mean, yung colleague niya sinabi niya sa akin, alam mo ba, nasabaho na ako sa company ito, sabi niya, more than 15 years. Pero, yung promotion niya, ang bagal. And then sinabi niya sa akin, people will not appreciate you. People will not appreciate you how you put so much effort sa company na yon. Kung may ginagawa ka na isang mali, isang tudok na mali, they will always look at yung tudok na mali yung ginagawa mo. They will not appreciate you. So in the same way din, sa mundo dito, is always tell us na kahit how much I put so much effort sa isang company, may kulang pa din ako. Lalo sa Pinas, I was surprised. Kasi talaga, ang baga ng promotion. Ang bagay. Kasi you have so much population, ang dami-dami tao sa Pinas, kahit hanap ng trabaho ang hirap, di ba? Tama po ba? Kasi hindi lang dahil yung tamat Kasi minsan yung tao tamat, ayaw nila hunahanap trabaho. Pero yung tao masipa, kahit masipat nila, mahirapan sila ng hinahanap ng trabaho. And then, I also know that, syempre, alam natin, in the same way din, yung mga student natin, minsan sa school nyo, sa bahay nyo, you feel na sobrang liit ka, walang kang voice. Kasi minsan gusto mo sumasagot sa magulang nyo, feeling mo, hindi sila makikinig yun. You feel na you are not important in your bahay. Kasi naala ko din, may one time na sobrang galit din ako. Kasi this is what I feel. Naramdam ko, I'm not worth it. Naramdam ko, dahil naaway yung asawa ko, hindi away, disagreement. May inaaway ng asawa ko,
hanggang yung time na sobrang galit ko, nabitaw ko sa salita ko, sabi ko, sana patay na lang ako. Sana patay na lang ako para nakikita mo yung words ko. Sino na experience ng ganyan salita? I mean, some of us, kasi kahapon lang, actually na social media din ako, nakita ko sa Facebook, may na-post ng isang tao, sana patay na lang ako. Parang, wow, it's a big word. Parang dahil sa emotion na natin, dahil nasa feeling natin na we are so down, o minsan dahil sa salita ng ibang tao, we look down to ourselves. And then sinabi na natin, sana patay na lang ako para nakita mo, malulungkot ka habang buhay mo. Pero the truth is, our God is faithful. Amen. Our God is good kasi hindi siya nakikinig lahat ng prayer natin. Kung narinig niya ang prayer natin, sana wala na maganda tumatayo sa harap niyo ngayon. So God is good. Amen. So of course, also, salamat din sa social media. Sino mahilig sa social media? Wala na. Every day, at least spend 5 minutes sa social media. Kahit ganyan lang, blouse lang. Pero dahil tayo, lahat kung may cellphone, lahat tayo meron Facebook at blouse yung Facebook natin. The more na nakita natin sa social media natin, the more na nakikreate na something inside of us. Which is sometimes, hindi na yung positive, negative na lumalabas. Which mean, kasi minsan, nakikita natin yung sa Facebook natin, mga friend natin. Uy, bakit yung friend ko, ang yaman naman. Every year, nag-travel siya. So, yung travel niya, hindi lang isang bansa. 3, 4, isang taon. Grabe. So, yung mind mo, bakit ako wala akong pera? Sana ganyan din ako. O minsan, kahit nasa Facebook, nakikita natin, bakit ang yaman yung mga friend ko? Ngayon lang, kakalabas lang yung iPhone 16 Pro Max. Meron na siya agad. Kakaingit naman. Pang bakit ang yaman-yaman niya? Siyempre, hindi galing sa kanya yun. Magulang niya yun. So, meron din tayo na inggit. Inggit darating sa puso natin. And then what worse is, sometimes, nakikita din tayo sa social media, lalo na ngayon, ang dami filter. Bakit ang ganda-ganda yung mga babae yan? Lalo yung mga China, no? Actually, nanonood ako yung parang China ng TikTok. Ang lahat ng babae sa China, ang ganda nila, ang sexy. And then sabi ng ate ko sa akin, hindi totoo yun. Kasi meron akong friend na galing China, ang dami. Pero puro filter yan, sabi niya. So, grabe ang galing-galing ng technical. Ano natin, yung Facebook natin. So, sa isip nyo, do you ever think na may kulang ka ba? Sa totoo? Sa totoo? Yung ilong ko. O hindi naman sinasabi na may kulang ka dahil sinasabi ng ibang tao, pero sometimes, sarili natin mismo, na-relate natin yung voice natin, bakit ganyan ako? Lagi nga akong may kukulang. O minsan yung leader natin ng sinabi, na-devotion ka na ba? Yan na naman, ako na naman tinitingin niya. Lagi akong may kulang. So we have so much thing run into our mind every day sa buhay natin. And then, laging tayo may kulang. Totoo yun. Kung walang tayo si Jesus Cristo sa buhay natin, hindi tayo perfecto. Kung walang tayo si Jesus Cristo, laging tayo may kulang. Kasi, hindi tayo perfect. Magkasalanan tayo. We will never be perfect. Pero because of Jesus Christ who died on the cross, He gave us the life to the fullness. And dahil sa Kanya, we have the life full of freedom. Full of freedom. Amen. So, today I want to share with you regarding of what you are feeling right now. Alam natin, we are the masterpiece of God. Amen. Ano masterpiece of God? Masterpiece, kung ginagawa na isang bagay, kung ikaw ng creator na isang saksakyan, BMW,
O 2025 na dapat may bago na BMW. So ikaw yung creator, dapat alam mo yung lahat ng ginagawa mo sa car na yun mismo. So you will treasure it, you will do a research, you will do everything to give the best sa sasakyan na ginagawa mo. In the same way din, we are God masterpiece mean that God created us and He want us to be holy. Amen. In the book of Ephesians chapter 2 verse 10, sinabi niya dito, sabay tayo mabasa, liliha tayo ng Diyos at sa pagkakaisa natin kay Kristo, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa. Pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Amen. Liliha tayo ng Diyos. Liliha tayo ng Diyos. Liliha tayo ng Diyos. Pwede naman tayo sinabi, magulang ko yan Sila yung liliha. Pero dahil ginamit na Panginoon yung sa magulang nyo, ibigigibot nila sa iyo. And then in the end, we are made for God image. Sabi sa English, for we are God masterpiece. For we are God masterpiece. He have created us anew in Christ Jesus so we can do the good thing He planned for us long ago. Kapag deeper tayo itong verse na to, nakikita natin, we are God masterpiece. Kung tayo mismo yung masterpiece of God, kaya boba natin, nasisira natin sarili natin. Yung buhay natin ay hindi sa atin lang yun. Hiniram ng Diyos para sa atin lang yun. Pero kapag hiniram lang, dapat ibabalik ng buong sa Kanya. So, in the same way din, alam natin, sabi yung verse na to, God had planted us long ago. Meron siya na plano sa buhay natin. And meron din na siya na yung, alam niya, meron tayo ibibigay na natin lahat meron tayo assignment sa buhay. Lahat tayo na meron purpose sa buhay. And ngayon, I want to share with you the story of Jeremiah. Jeremiah, he is a teenager boy. Perhaps yung Jeremiah ito, maging lang siya, 17 to 20 years old. Bata pa lang siya. And mga youth, you can relate that. In the book of Jeremiah, chapter 1, verse 4 to 8, sabay-sabay tayo mabasa ulit. Ang patawa kay Jeremiah. Sinabi sa akin, Jeremiah, bago kita nilalang sa tiyan na iyong ina, pininilan kita. At bago kang isinilang, hinirang kita. Sumagot ako, Panginoong Diyos, hindi po ako magaling magsalita dahil bata pa ako. Pero sinabi ng Panginoon sa akin, huwag mong sabihin bata ka pa. Kailangan pupunta ka saan man kita suguin. At sabihin anumang ipasabi ko sa iyo. Huwag kang matakot sa mga tao, sapagkat ako'y kasama mo at tutulungan kita. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Amen. Amen. So lahat tayo, even in the written in the Bible, lahat tayo mayroong assignment sa buhay. Nabuhay tayo sa mundo dito, hindi para sa display lang. Hindi lang dahil maganda ka, ganyan ka lang, display ka lang. Pero lahat tayo, meron tayo ng layunin sa buhay. So lahat tayo, meron layunin sa buhay. Siyempre, yung una-una, si God yung bibigyan niya sa atin ng mga layunin and assignment. So ngayon, tatanong ko sa inyo lahat, alam nyo ba yung assignment nyo sa mundo dito? Amen? O some hindi sure. Parang, mabuhay lang ako para maaral. Then after that, maging ina. Then after that, maanak. Tapos alaga ko yung anak ko. And then after that, yun na yun. Patay na ako. Pero, the thing is, hindi ganyan lang yung buhay natin. Hindi ganyan kadali yung buhay natin. Lahat tayo meron ng assignment sa buhay natin. So, in the, perhaps, sabi ni Jeremiah ito, kapag napansin tayo sa verse na ito, sinabi niya, bata lang ako Lumalapit ng Panginoon kay Jeremiah, sabi niya, ngayon, gagamitin kita.
Sabi ni Jeremiah, bata lang ako. Anong ginagawa ko? Kung sinabi ko, kung may sasabihin ko sa mga tao o matanda, baka hindi sila naniwala sa akin kasi bata lang ako. Pero sabi Panginoon, I want to make you as a prophet. Pero sabi ni Jeremiah, totoo ba? Kasi yung prophet, hindi madala yung trabaho niya. Kasi, sinabi niya, yung salita ng Diyos sa lahat ng tao, sa buong bansa. Kahit yung hari na mismo, kailangan ikikinig sa kanya. So you can see sobrang important na trabaho niya, propeta. Pero kapag tumatawa si Panginoon kay Jeremiah, syempre, perhaps, meron siya ng takot. Bakit ako? Bata lang ako eh. Siya kaya mas matanda, mas matalino. Lagi tayo na may nga sabi. So yung last week, last week, sabi ni Tatay Ferdy, here I am, send him. Hindi ako. Siya na lang. Pero alam natin, si Jeremiah, dahil may takot din siya. Same of us din. Before God calling us, sa tabi mo, minsan nasa jeep tayo, o minsan nasa palengke tayo, kawawa naman itong tao. Tingnan mo yung mata niya, ang lungkot. Pero sabi ng Panginoon, yung Holy Spirit prompted you, lumapit mo sa Kanya. I-bless mo siya. Paano? 50 peso lang meron ako. Paano ako ma-bless? Hindi lang sa pera, sabi ng Panginoon. I-share mo yung pag-ibig ko sa Kanya. Amen. Pero, minsan, nakadoon din tayo ng takot sa puso. Totoo? Hindi galing sa'yo yan, Lord. Hindi. And then we trying to ignore. Kunwari, busy ako. Wag mo na ngayon. Next time na lang, Lord. Dami tayo dahilan. And then, pero, regardless of what the feeling of Jeremiah, he have no choice. Kahit bata lang nga siya, o minsan pwede tayo sinabi, matanda na ako, paano ako bahagi ng salita ng Diyos? Tingnan mo yung tuhod ko, hindi ko kaya lumalakad malayo. Paano ako ma-share ng salita ng Diyos? Pero si Jeremiah, he take the courage. Dahil merong promise ng Panginoon sa kanya. Balik tayo sa verse 5. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, bago kita inanyuan, sa tiyan ay nakilala kita. Tama ba? Bago kita inanyuan Yan. sa Bago tiyan, kita ay nakilala kita. inanyuan sa tiyan ay nakilala kita. In English, sabi niya, before I form you in the womb, sa tiyan na mama mo lang, sabi ng Panginoon, kilala na kita. Amen. Parang, wow! Ako na nga, wala pa ako isip paano mo ko kilala? Pero this is the promise of God. I want to bring you to the first point. Beyond what I feel, or beyond what you feel, God knows you. Amen. Kahit minsan sarili natin, hindi tayo kilala sarili natin. Kahit ulam na nga anong gusto mo ulam, di mo alam. Kasi hindi tayo kilala sarili natin. Pero sabi ng Panginoon, kahit nasa tiyan ka lang yung mama mo, kilala na kita. This is how great is our God. In the same way din, ano yung ginagawa mo sa buhay o ano ang gagawin sa buhay mo, God know everything. God know your story. God know naksaktan ka. God know na disappointed ka. And God know sometimes malungkot ka. Even whatever move that you're going to do, God knows everything. And even though sometimes nasaktan ka, tinatago mo sarili mo, and then minsan yung tawa natin lumalabas, pero kahit alam na Panginoon, sa puso mo, malulungkot ka pa din. Tinatago tayo sarili natin. Pero sabi ng Panginoon, dahil kilala kita, lumalapit ka sa akin, maging totoo ka. That's why yung worship natin, na-bless ako sa worship sa church natin. Kasi kapag worship tayo, walang tayo ng kunwari. You can be who you are. Na-worship tayo, bahala ka na sa tabi ko. Here I am to worship.
Bahala na, kahit hindi maganda yung voice ko, bahala sila. Kasi I want to be who I am sa tingin na Panginoon. I want to be who I am sa paningin niya. So come to God with who you are. Hindi tayo kailangan kunwari, hindi tayo kailangan ng itatago, o hindi kailangan tayo ng maskara. Kasi alam natin, bago tayo ginagawa ng mga bagay, kilala na natin ng Diyos. Amen? And even though, kapag nababasa kayo sa Bible, sabi ni David, King David, sabi niya, God know the numbers of your hair. Amen. Alam nyo ba, ilang buhok nyo meron kayo ngayon? Hindi. Nabibilang ba? Pero alam ng Diyos. Amen. Alam ng Diyos. Amen. Kahit simple na bagay tatanong ko sa inyo, ilang ngipin meron ka ngayon? Konti lang Alam nyo ba? Ako di ko din magbilang kahit konti lang. Pero alam ng Diyos. Ito ang kabutihan ng Diyos Amen. natin. Kasi sabi niya, even though before you was born, kilala na kita. Amen. Kasi minsan, sa totoo lang, hindi tayo kilala sarili natin. Pero God know the best of us. And then patuloy sinabi niya, sa verse 5 din, una sabi niya, bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita. Tuloy tayo, sabi niya, bago kang lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita. Wow, anong yun? Which mean, pinabanal ka na ng Diyos. Pinabanal ka ng Diyos. Amen? So, which mean, beyond what you feel, God has set you apart. Beyond kahit anong random namin na yon, God has set you apart. Kasi ito yung promise niya para kay Jeremiah. Sabi niya, before you were born, I set you apart. Bago tayo pupunta sa mundo dito, pinili ka na ng Diyos na set you apart na. Sabi niya, ikaw ang gagamitin ako sa'yo. Bago kang lumalabas sa mundo dito. Ito yung word ni God. So, even though, kahit bata lang si Jeremiah, God had promised to him. Bago kang lumalabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. God had already set you apart. Set you apart mean, hindi tayo kailangan balik-balik ng gawa ng masama. Set you apart mean, nahiwalay na tayo sa mundo. Nahiwalay tayo na sa mga kasalanan. When we say na set apart, hindi tayo kailangan ikikinig yung anong salita yung ibang tao. Kasi alam natin ano ang katotohanan. Which mean, kasi minsan, lagi tayo makikinig yung opinion ng ibang tao. Sometimes, the opinion of other people always hurt you. Tama po ba? Lalo kami sa mga preacher, no? Minsan, uy, kumusta naman? Kanina yung preaching mo, Minsan, they will say na, uy, ang ganda yung preaching mo, You feel, thank you, Lord. Pero minsan, parang may mali yung preaching mo. Parang hindi maganda yung sinasabi mo. Yung opinion ng ibang tao ba? Parang you feel na, bakit ganyan? Ibigay ko na effort, ginagawa ko na lahat, pero hindi pa sila masaya. Pero, sa yung opinion of other people, dapat tayo stand on the truth. Anong sabihin Panginoon sa inyo? Naala nyo ba, one time, punta si Ate Stella dito sa church natin. Sino andito yon? Konti lang. Kasi Holy Spirit Encounter. Isa bilaan meeting yon. Kasi dating siya, yung sister natin Stella, ay from Singapore. So, siya yung sinasabi, yung teaching noon, may sinashare niya. Kung may nakikinig tayo, yung mga tao, may sinasabi nila yung hindi maganda sa atin. Minsan, nakaroon ka na yung sama loob sa tao na yon. Ano sabi niya? Isusulat natin sa papel. Sometimes, pwede ka na sinabi na, na-hurt ako hanggang ngayon. Dahil sinabi niya sa akin, baboy ako. And then, isusulat ako noon, baboy. Kasi I was hurt. Kasi sumisigaw yung sa tao na yun sa akin, baboy ka!
Di ako baboy Pero nasaktan ako dahil sa salita niya. Ay, sulat ko sa paper na yan. And then next sometimes yung may mga tao na sinabi, OA ka. Hindi ako OA Totoo naman ako OA. Susulat niya sa paper na yan. OA. O minsan, madalas, na-experience namin din yun. Ang taba mo na. Kala nyo gusto namin yun? Ang sarap pakain Diba? Ang sarap pakain sa Pinas And then, isusulat ko, ang taba. O minsan, may lumalap yung tao sa amin. Bakit ang taga na kayo kasal? Wala pa kayo anak. Diyos ba ako? Paano ko malaman? Gawa kami gaway. Wala naman Gawa ba? Yun lang. The thing is, na-hurt din ako. Siyempre, matagal na prayer namin yan Pero wala Ano gagawin ko? Sabi nila, ay barren ka. Walang kang anak. Saktan. O sometime, yung ibang tao, yung insecurity nila, ay itsura. Uy, bakit nga yung ipin mo? Hindi pantay. Alright? Ako lang ba? Siyempre, lahat ng sa buhay natin, talaga may sasabihin ng ibang tao. Isusulat natin, sabi ni Ate Stella noon, sabi niya, isusulat natin sa papel na yan. And then, ano ginagawa natin? Na-disagree tayo sa isusulat natin. Sasabihin natin, i-disagree ako, hindi ako nang ma-agree sa sinasabi na itong tao sa akin. Hindi ako baboy. Hindi ko tinatanggap. Hindi ako tinatanggap yung sinasabi niya. Na baboy ako. Hindi ako baboy. Mm-mm. Maganda ako, anak ng Diyos ako. Amen. Hindi ako mataba, sexy ako. Anak ako Hindi ng ako Diyos. bobo, mataninong ako. Amen. Hindi ako OA, totoo ako. Amen. So sa lahat ng sinasabi yung itong tao na yon, itatapon natin yon. Yes. Huwag tayo ibabalik yon. Ibasura. Yes. Itatapon natin sa basura, huwag tayo ng balikan. And then sabi niya din, si Ate Stella, isusulat natin sa isang papel yung maganda ng salita ng Diyos para sa iyo. Ay ito alam ko, madami. Ako ang prinsesa ng Panginoon. Amen. Ako ang maganda sa paningin ng Diyos. Amen. Ako ang banal dahil banal ng Kristo. Amen. Sa lahat ng maganda bagay, isusulat ko. Dahil alam ko, God love me. Amen. Kahit ibang tao, hindi niya ako mahal, okay lang. Kasi I cannot force them to love me. Yeah. But basta alam ko, God love me, He set me apart, He give me the best of His life. Amen? Amen. Kahit ilang beses tayo madapa, kahit ilang beses tayo maiyak, kahit ilang beses tayo ginagawa na masama, pero yung paibig ng Diyos ay totoo. Amen. Hanggang kailan man hindi siya nagagalit sa atin. He will always come to forgive you. Amen. Kapag i-repent tayo, He always here to willing to forgive you. Amen. Amen. So in the same way din, when God, sabi ng Panginoon, I set you apart, hiwalay ka na sa mundo. Kung hiwalay na tayo sa mundo, walang tayo balikan sa mga gawa na masama. Kasi hindi tayo baboy. Sabi ni Pastor, kung baboy tayo, nalilisin natin ng Panginoon, pero kung baboy tayo, babalik pa din sa puti. Pero hindi tayo baboy. Kapag dati nagawa ko na kasalanan, iwan ko na kasi nalilinisin ko na ang Diyos. Hindi ko na kailangan ibabalik sa kasalanan ginagawa ko. Tama po ba? Nilinis tayo ng Diyos. May Amen. nakita ko mukha Ilang beses na. Kahit minsan kami, nasaktan na. Sinabi ko na sa'yo ilang beses na bakit babalik ka pa? Ginagawa mo pa. Pero buti na lang, hindi ako ng Diyos. Diyos natin ang mabait. Yes. Ang bait ng Diyos natin. Amen. Kasi kahit ilang beses na tayo madapa,
naawa niya pa din Sa atin. sa atin. I remember that, i-share namin din yung story na yon. Kasi yung, sometime, dahil yung paibig ng Panginoon, ibibigay niya yung the best sa atin. Pero i-based on sarili natin kung appreciate natin o hindi. What is mean? God love each and every one of us. Amen. Kasi minsan, sa totoo lang, may lumalabas na mga kasalanan na ginagawa ng churchmate namin. Lumalabas talaga sa amin. Huwag kayo magagalit sa tao na kwentuhan. Huwag kayo magalit sa mga tao na susumbong sa amin. O minsan, kahit hindi sila masusumbong, pakikita Panginoon sa amin yon. Huwag kayo magagalit sa mga tao. Kasi dahil mahal na mahal niya ang Panginoon, sabi niya, because I love you so much, kahit ayaw mo baguhin mo sarili mo, nakita niya na suffering ka na, mahirapan ka na. Kasi gusto mo mabago eh. Pero minsan nasa isip mo, ay, andyan na naman, temptation, parang gusto ko gawa ulit. Pero sabi ng Panginoon, mahakita na, huwag ka na ulitin yun. Ay, pero ang sarap eh. Ang sarap ginagawa ko yun eh. Ang saya-saya ko yun eh. Pero sabi ng Panginoon, huwag ka na ulitin yun. Kung gawa mo na yun, ano gagawin mo ulit? Nagigilty ka, marirepent ka uli, umiiyak ka na naman. Pero sabi ng Panginoon, ayaw ko na nakita yung suffer mo. Ayaw ko na ulitin mo yun. Yes. Sabi niya, dahil mahakita, bibigay ko yung ibang tao, isasalita, ano ang katotohanan ko pa sa inyo. Sometimes, our leader hurting us. Ay, yan ka na naman. May susumbong naman sa akin yung ginagawa mo. Sometimes, sa isip natin, sino na naman? Kahit ano naman, may ginagawa kong mali. Pero praise God sa buhay na itong tao na yun. Kasi ginamit niya yung Panginoon sa buhay niya. Ginamit siya ng Panginoon. Ginamit siya ng Panginoon. Ibahagi niyang ano yung Nakita. katotohanan. Yes. Kasi minsan, yung una-una, kapag may ginagawa tayo kasalanan, kung minsan lumalapit si pastor sa atin. Kung nari si pastor, ang lakas yung discernment niya. Ingat kayo. Minsan, lumalapit lang siya sa inyo. Hello, kumusta ka na? Ay, bakit lumamapit si pastor sa akin? Yung una isip mo, ay, may ginawa ko kagabi. May susumbong yata sa kanya. May nakita yata. Yung una sa isip natin, negative muna. Kasi alam natin, may ginawa natin ng kasalanan. Pero praise God, sa buhay na parang kay pastor natin, lumalapit niya sa atin, hindi dahil gusto niya na i-condemn sa atin. Ginamit niya Panginoon dahil para ibuksan yung mata natin, nakikita natin yung mali yung ginagawa natin. Kasi alam natin mali na nga eh. Pero kung wala sasabihin, wala lumalabas, patuloy-tuloy pa din yung ginagawa natin. Tama po ba? Pero kung may lumalabas na, ay, kakahiya. Kakahiya, nakita nila. So, ano ginagawa natin? Stop muna. Kasi nakikakahiya. Pero kung walang tao nakikita, patuloy-tuloy pa din yung ginagawa natin yun. Tama po ba? Pero praise God sa buhay na yung leader natin, yung mga pastor natin. Dahil sila, they have the courage to tell you ano ang ginagawa mo yung kasalanan. Hindi lahat na tao pwede sasabihin sa inyo yun. Kasi, baka kung sasabihin yung ibang leader sa inyo, ano sasabihin yung ibang leader? Eh kung sinasabi ko lang sa kanya, baka hindi na siya na-attend yung live group yun. Eh kung sinasabi ko sa kanya, baka nasaktan siya, hindi na siya masisimba yun. Do you know then how much courage is take to correct someone? Mahirap. Mahirap i-correct yung mga tao. Kasi naramdam niya yung feeling niya. Pero mas mahirap kung hindi ka sumusundo ng salita ng Diyos. Sa katotohanan. Sa katotohanan. Amen. Amen. And even though, alam natin, God love us so much, He always want us to go back sa Kanya. That's why, kung may ginagawa tayo makasalanan, it's okay when God expose your sin. It's okay. Huwag tayo magalit kay Panginoon, huwag kayo magalit sa mga tao mismo.
When God exposed your sin mean, He love you so much. Amen. Ayaw niya na pupunta ka sa hell. Yes. Gusto niya isi-save sa inyo ulit. Amen. Kasi I want to share yung vision ko, habang na-worship ako kanina, may nakikita ko yung isang vision ko ulit. Yung isang vision na yon, I've been seeing this for the past few years. Yung vision yon, tayo mismo, minsan, mahuhulog na tayo. Nasa bangka tayo. Mahuhulog na tayo sa bangka. Nanoo ba kayo Titanic? Yan. Parang ganyan yung scene. Jack! Mahuhulog na siya. Tayo mismo. Minsan, dahil slippery, mahuhulog tayo Madulas. sa bangka. Pero, ito yung katotohanan, yung paibig ng Panginoon. Minsan, gusto na tayo na mahulog. Pero yung love niya sa atin, laging siyang hahawakan yung kamay natin. Kahit kailangan, hindi siya mabibitaw yung kamay natin. Amen. Thank you, Lord. Ito yung love of God to us. Kasi minsan, madali tayo sinabi natin na ayaw ko na ma-church, ayaw ko na malay group kasi lagi sila tingin-tingin nila yung malay ko. Madali tayo sinasabi eh. Pero sa totoo lang, when you want to go, when you want to let go, ayaw mo na ma-church, you always hear what God is saying, anak, namimiss na kita. Kahit minsan na nga eh, isang araw ka lang walang devotion, parang hindi maayos yung pakiramdam mo. Kasi hindi ka na mausap kay Panginoon. Tama po ba? And then alam natin, whatever that lies is telling you, what tayo maniwala sa mga sinungaling na yan. Kasi, actually sa youth camp natin mismo noon, last week, when pastor praying for mga youth, I also have this sense of, God give me this sense na sabi niya, yung mga youth ngayon, they are so much sensitive. They are so much sensitive dahil ano ang makikinig nila. Kasi minsan, makikinig sila sa mga hindi maganda na salita galing sa kay magulang nila, sa mga kaibigan nila, na hurt sila. Laging sila inilagay sa puso nila. That's why na nga, I keep telling them, huwag kayo maniniwala sa salita ng ibang tao. Huwag kayo maniniwala sa salita na hindi maganda tungkol sa iyo. Kasi alam natin, Diyos ay buhay. Siya ang bibigay yung the best sa buhay natin. In the book of John chapter 10 verse 10, sabi niya dito, the thief come only to steal and to kill and to destroy. Sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. Sa Tagalog, dumarating ng manakaw para lang manakaw. Pumatay ay mawasak. Ngunit, dumating ako upang magkaroon ng mga tao ng buhay ng ganap. Amen. This is the promise of God para sa atin lahat. Kapag narinig tayo yung hindi magandang salita, ay gagaling sa enemy yun. Hindi galing sa Diyos yan. Kasi the enemy trying to destroy you, sige, mamamatay ka na lang. That is what the enemy keeps saying. Sometimes, may bubulong yung enemy sa utak nyo. Mamatay ka na lang, suicide ka na lang. Pero this is not from God. Yes. Kasi sabi niya, Panginoon kay Jeremiah, what God say to Jeremiah in the same way din, God saying to you, bago kang lumalabas sa tiyan ng mama mo, I set you apart na. Amen. Pininila kita. You do not dwell in the past. Amen? God has set you apart. Kung God has set us apart, what tayo ginagawa dati. What tayo kailangan ibabalik sa ginagawa natin dati. Meron ikong picture. Ito ay ginagawa ni Michelangelo. Inagagawa niya, ito si David yon. Si David, the shepherd, the David. Habang ginagawa niya, he have finished the whole image. Siyempre, hindi ko papakita sa inyo yun. Baka nakita nyo yung ano niya. So, cut ko na. Ito, yung ginagawa niya. Actually, malaki. As in, malaki ng image ng ito, si David.
Habang ginagawa niya yon, may tao na tanong sa kanya. Sabi niya, paano kang gawa yon? Paano ka mag-crave yon? Mahirap kaya yon. And then sabi niya, it is simple. I just remove everything that is not David. Which means, tinatanggal niya yung anong hindi bibilong kay David. So what is mean? In the same way din, ginagawa ng Panginoon sa atin yun. Itatanggal niya yung mga tao na hindi benefit para sa atin. Amen. Ginagawa niya mga lahat yung daan, ginagawa niya, itatanggal lahat ng hindi magandang ginagawa natin kasi alam niya, we are made for God image. Amen. Tayo, we are made for God. So lahat na hindi nakikita si Jesus sa buhay natin, dapat itanggalin niya yun. Yes. Kasi we have the reflection of Jesus. Amen. Amen. And then, lastly, I want to share with you, same words din, bago kita inaluan, sa tiyan ay nakilala kita. Yung una, beyond what you feel, God knows you. Pangdalawa, ay bago kang lumabas sa bahay bata, ay pinapagimbanan kita. Beyond what you feel, God set you apart. And then God, tuloy-tuloy sinasabi niya, sabi niya, inihala kita, propeta, sa mga bansa. Inahala kitang propeta sa mga bansa. Sabi niya sa English, I appointed you as a prophet to the nation. So ito yung panahon na yon. God say to Jeremiah, sabi niya, ngayon, I know you. Kilala kita. And then sabi niya, I set you apart. Nahiwalay ko na sa iyo sa ibang tao. Pero now, sabi niya, I appoint you as a prophet. Pinili ka na ng Diyos. Amen. Para sa gawa niya. So in the same way din, si Jeremiah when he was born, before he was born, God already set him apart and appointed him as a prophet. Alam nyo ba, parang habang nababasa ako ito, sabi ko, Lord, bakit ang bait mo? Bakit alam mo lahat? Parang bago akong lumabas sa tiyan ng mama ko, bakit alam mo na ako? Bakit kilala mo na ako? O sometimes sabi ko, Lord, bakit parang sabi mo nga kahit minsan, kahit na hindi ko pa lumalabas o minsan wala ko pa gawa ng mga bagay pa, bakit kilala mo na ako? This is the word of God. Sabi niya, kahit minsan, kahit hindi ka pa lumalabas sa tiyan ng mama mo, meron ako na magandang plano sa buhay mo. Amen. Meron ko na plano sa buhay ko, sa buhay mo. And then God made Jeremiah. In the same way din, before tayo lumalabas sa mundo dito, alam mo na, yung ikaw mismo, yung buhay mo mismo, nasa isip ng Panginoon na. This is how great is our God. And then, because God loved us so much, pinili natin ang Panginoon. God chose us. Beyond what I feel, God chose you. Kahit na pakiramdam ko, hindi ako magaling, kahit na pakiramdam ko, hindi ako magaling salita, pero God still chose you. Amen. Why? Because God loved you. Amen. Remember, God chose Moses. Si Moses, hindi din siya magaling salita. Pero, sabi ng Panginoon, ginagamit kita. And then God say, si David, maliit lang siya. Sa isip niya, paano ako sa laban ng si Goliath? Kaliit lang ako. Pero sabi ng Panginoon, kahit maliit ka, I will able to use you. Kasi ito talaga yung pinili ka na ng Diyos. Kung ano yung nakita yung ibang tao, hindi maganda, pero kapag pinili tayo ng Diyos, wala masasabihin ibang tao. Amen? And then, ano yung sabihin ng Panginoon kay Jeremiah? Sa last word sabi niya, Jeremiah chapter 1 verse 10, sabi ng Panginoon, sa araw na ito, binibigyan kita ng kapangyarihan masalita sa mga bansa at mga kaharian. Sabihin mo na babagsak ang iba sa kanila at mawawasak, at ang iba naman ay muling babangon at magiging matatag. Amen. Today I appoint you to stand up against nation and kingdom. And
And then sabi niya, some you must uproot and tear down. Uproot and tear down. Ano sabihin yun? Paano ma-uproot yun? Sino mahilig sa halaman? Kung mahilig kayo sa halaman, alam nyo yun. Kapag i-uproot nyo na isang halaman, namamatay siya. Hindi agad-agad, pero kung tuloy-tuloy, ilang araw, hindi ka matatanim ulit, namamatay siya. In the same way din, sabi ng Panginoon, some you must uproot and tear down. Which mean, sabi niya, to destroy and to overthrow. Which mean, kailangan tayo na i-expose ng kasalanan na ginagawa natin. O kailangan i-expose ng kasalanan na ginagawa ng tao natin. We need to uproot. Kapag meron silang root cause, bakit laging sila ibabalik sa mga kasalanan ginagawa nila, kailangan tayo ng i-uproot yun. Which mean, dapat i-search natin yung root cause and help them to go through the season of their life. And then sabi ng Panginoon, but some others you must build up and plan. Which mean, kailangan tayo i-encourage natin sa mga brother and sister natin. Kung meron sila ginagawa ng kasalanan, hindi tayo kailangan ulit-ulit, ay, galawa mo kasalanan eh, ay, gawa mo kasalanan eh. Naala mo ba? Hindi tayo kailangan iuli-uli yun. But instead, let us keep encouraging them and build them. Amen. Sabi na nga, minsan, our emotional up and down. Yung feeling natin, minsan okay, minsan masaya, o minsan hindi. Pero emotional come in wave. We cannot control what happened to us, but we can control how we respond. So, when God said that, I choose you, God is indeed chose you. And when God said that, you are my masterpiece, indeed, you are God's masterpiece. Huwag tayo makikinig sa mga sinuhaling ng ibang tao. Pero let us continue to remind ourselves ano ang katotohanan. Paano ka malaman yung katotohanan kung hindi tayo mababasa yung Bible? Kasi sa lahat ng katotohanan sinasabi ng Panginoon sa atin lahat, nasa Bible. So that's why we keep saying that, nababasa ba ka ba Bible? Kasi kung one day hindi ka mabasa yung Bible, feeling ka, okay ka pa. Pero pang second day, lumalabas ka na yung mga sakit mo. Uy, may sakit na naman tuhod ko. And then third day, wala ka naman devotion. Pang araw-araw, wala ka naman devotion. Then you fit your mind, pulo yung sakit na nasa utak mo. Ay, totoo, talaga may sakit ka. Kasi yung sakit nasa isip mo. Pero kung you fit yourself with the Word of God, sabi ng Panginoon, I am healed, I am strong, I am courageous. So, maging matapang ka din. Kasi ito ang sinabi ng Panginoon. So, to let us know, God's Word is always reliable. Huwag tayo i-believe yung sabi ng ibang tao, pero let believe what the Bible say about us. Amen. So,